yung tamang oras po sa pagkain kasi nga po madami po nawa sa buket. Paano ko po nasabi? Kasi po yung tatay ko po alas ng magsasaka. So, kaya po parang narinig ko po siya. Simpleng kasimpala. Kailangan po yan ng mga bagsak na palakpaklas. Last, sa ating mga ginawang gawain ay may kinalaman ito sa ating aaralan ngayong araw. May ideya na ba kayo kung ano ating aaralin ngayong araw? May ideya na ba kayo kung ano ating aaralin ngayong araw? May ideya na ba kayo? Ang aking po ideya is Pabesang Tales, po siya po yung isang magsasaka sa nobelang El Pibuso. Yan, maraming salamat, ano. Ang ating aaralin ngayong araw ay isang tauhan sa El Pibuso mismo na ang Minsan. Siya ay kumakatawan bilang isang ama, anak, at pag-isa. Ang ating aral ngayong araw ay ang Kabanata 4, si Kabesang Tales. Last, may ideya ba kayo kung sino si Kabesang Tales? Yes, Darvis? Ayan, yung sabihin lang siyang palakpak. Bago pa natin tuluyang alamin ang buhay ni Kabesang Tales, ay may ipapanood ako sa inyong video. Halina't ating tunghayan. Malaya kayo magsulat sa inyong mga papel o sa inyong mga kwaderno. Naunawaan ba? Okay. Kabanata 4, si Kabesang Tales. Narito ang mga talasalitaan. Ngunit pakilandan sa iyo at nagawa na lamang ito ng walis. Ang kaniyang anak na ganun si Telesforo o Tales ay nakikisaka noon sa mayaman. Nang magkaroon ng 2 kalabaw at daang piso ay nagsarili na ito kasama ang ama at pamilya. Nagkaingin sila sa dulong bayan sa pagkakaalam noon na nagmamayari nito. Sa paghawa ng ubat, nagkasakit ng malaria ang mag-anak. Unang namatay ang asawa ni Tales at sumunod ang panganay na anak na si Lucia. Nang malapit na nilang ayusin ang unang tanim, ay dumating ang korporasyon ng mga kayo at inangkin ang lupa ni Tales. Talikhasi mabait at ayaw niyang magkamuno, umalim na itong magkain na lamang ng buwis. Magpamanin ka na. Ipagpalagay mo lamang na nagkakang mungkin sa iyo. Ay nadami sa sugaw. Ako kayo nahulog sa mungkin at sinaman na buhaya. Ani ni Tata Sero. Naging masagana ang ani ni Tales at marami silang napagbilhan. Nagbalak siyang magpapalo ng bahay sa nadi ng Santang sa pagitan ng San Diego at Piato. Masagana din ang ani ng sumunod na taon. Dahil doon, ang lupa sa lupa ay sinasaluhin ng mga paigit. Ngunit kailanman ni Tata Sero ang anak at sinabing magpaumanhin na lamang. Natupad ang pangarap ni Tales na makapagpatayo ng bahay. Binalak niya na pag-aralin sa Maynila ang mga anak nitong sina Tano at si Tuti. Nang makita ng bayan na si Tales ay napakasipag at malakas kumita ng salapi, ay ginawa siyang kabensa. Iniwasan niya ang pakikipaggalit sa mga bayan at sa pamahalaan. Hinako na rin niya ang pagbabayad ng buwis ng mga namatay na o lumipat na ng tirahan. Ang sabi ni Tantang Sero. Dahil sa patuloy na pagtaas ng buwis, ay hindi na nakapag-aral si Tuli sa Maynila. Nang ang buwis sa lupa
ay umabot na ng 200 piso ay pumutol na ang pamesa. Kung hindi makababayan, ay binantaan itong ipalilinag sa ibang tao ang lupang ino. Nainis si Kabesang Talis at ayaw magbayad ni kalahati. Si Tata Cero ay nagbabala na lamang sa anak na, Ano po isip ko pala yung mga pagkibawang ka sa kawali? At kung sakaling wala na sasapin, ay hindi ka matitirahan sa kinabawang sa kawali. ani naman ni Talis sa kanyang ama, Ang lahat ng mga ay sinumagsinupa at tayo hindi kayo anak na walang parang. Siningaan ng Talis ang mga parte ng titulo ng lupa. Ngunit walang maipakita ang mga ito, kaya nagkaroon ng pakikipagkasunod si Talis. Habang hindi pa nakakatulan ng usapin, ang kabesa ay naglilibot sa kanyang bukiling. May dala itong isang revolver bilang panangga sa mga pinsan. Patuloy ang paggasta nila sa kanyang naipon para sa katarungang kanilang hinahanap. Nais tumulong ng mga nasa pamahalaan, ngunit takot ang mga ito at may pangambang baka maalis sa katungkulan. Sinadya na rin siya ng gobernador general upang pakutin, ngunit ito lamang ang sinabi niya. Magagawa ninyo na nangingulugin ng gobernador. Ako'y isang mamamako ng may pangas sa lakas. Ngunit pinaghirapan ko ang buhay ito, ang asawa at anak ko na namatay sa pagtulong sa akin sa paglilinis. Kaya't hindi ko ito ipagkakaroon sa sino ang hindi makagagawa ng hindi sa ginawa ko. Tiligan muna ito ng tumo at ilindi ko ang kanyang asawa at anak. Ang kanyang anak na si Tano ay napiling maging huwag sivil, ngunit pinabayaan lamang niya ito. Dahil sa bulong-bulungan na nais ito ni Kabesang Talis na ipaunang buhay ang pari sa kanyang lupain, ay pinasalisang ng Kapitan General at ginagamit na baril ng kabesa. Patuloy ba rin ito nagbabantay na hawak na lamang ay bulok. Ngunit pinagbawal ulit ito dahil sa ito daw ay napakahaba. Pero magpalakol na lamang ang hawak ni Talis, ay nagkaroon na ng pagkakataon ang mga pulisan na takbo ng kabesa. Humingi ng 500 pisong pagtubos sa mga ito at kapag hindi na ibigay ito sa loob ng 2 araw, ay pupugutan ng ulo si Talis. Halos mabaliw ang maglulungselo at hindi sa nangyari. Si Puli ay mayroon lamang 200 piso, kaya napagpasyahan niyang ipagbili ang kanyang mga alahas maliban sa lakit na bigay ni Basilio. Ang lakit na iyon ay bigay ni Maria Clara sa isang tetungin. Ibinigay ng tetungin ang Agnos kay Basilio sapagkat dinulog siya ito. Ang hawak na salapi ni Huli ay naragdagan lamang ng 20 piso. Sinabi ni Romana Bali ni Huli na isanda muna ang kanilang bahay, ngunit walang nagtangka dahil takot ang mga nais tumulong na baka pag-initan din sila ng mga pari. Hanggang makatagpo nila sa Germana Benchang na nagpahiram ng salapi kay Ahmad, ngunit ang kapalit ay ang paninilbig ni Huli sa kanya bilang usan. Nang malaman ito ng ko, sinabi nito na kung aalis si Huli, ay aalis sila at hindi na muli magpapakita. Pigil ang pag-iyak ni Huli at iniisip niyang dapat na niligunin si Basilio dahil ang isang magagamot ay hindi maaaring makapag-asawa ng isang barasta. Iba-ibang kababalaghan ang sumagi sa isipan ni Huli at bago siya matulog, ay umaasa na ang nilagay niya 250 piso sa paanan ng Virgin Maria ay magmala at tumugli. And last, batay sa inyong napanood na video, ano kaya ang buong pangalan ni Kabesang Talis? Batay sa inyong napanood na video, ano kaya ang buong pangalan ni Kabesang Talis? Wala? So ngayon, paikutin natin ang hiwagang video. Siya si Telesforo Juan Videos.
naging mabuti ang kanyang buhay? Paano naman naging mabuti ang kanyang buhay? Dahil Sir, naging maganda po yung buhay ni Cabezang Tales sa pamamagitan po ng tawag dito, pagiging masipag po niya sa kanyang pag-aalaga po ng kanyang lupa, pagbebenta po ng mga gulay na kinikita niya at pagbabayad po ng buwis sa mga praile. Yan po. maraming salamat. Palakpakan niyo si Jason. Kaya naging maunlad ang buhay ni Tales dahil sa kanyang sipag, tiyaga, at determinasyon sa buhay. Ngayon naman, ano naman naging suliranin ni Cabezang Tales? Pakibasa nga. Erich. Ang mga naging suliranin ni Cabezang Tales ay yung ang kanyang mga prayer at Ayan, no? Ang naging suliranin, ang pangunahing suliranin na kinaharap ni Cabezang Tales ay ang mga praile. Dahil sinisingil siya ng mga praile. Sinisingil siya ng mga buwis. Kung gayon, ano ang mga naging suliranin na kinaharap ni Cabezang Tales? Ano ang suliranin na kinaharap ni Cabezang Tales? Nasabi ko lang kanina. Una. sinisingil po siya ng mga prayer. Ayan mo, sir, no? At dagdag pa rito, dinukot siya ng mga tulisan nang malaman na maraming pera si Cabezang Tales. Ngayon naman, dumago na tayo sa kanyang ama o tatay na si Tandang Selo o Tata Selo. Pakibasa. Ashley. Ang mga naging suliranin ni Cabezang Tales. Si Tandang Selo o Tata Selo ang umampoy kay Basilio noong tumakot siya sa mga gwarda sibil sa malimitang heret. Siya ay maunawaing tatay ni Cabezang Tales at mapagmahal na lalamunan Lucia, Juliana at Juli at si Carolino o mas kilala natin si Talo. Ayan, mga personal magaling. Si Tandang Selo ay naging tagapayo ni Cabezang Tales pagdating sa upa sa lupain. Naunawaan mo ba? Ngayon naman, dumako naman tayo kay Juliana o Juli. Pakibasa. Ngayon na ako mas dinala bilang hindi ay anak ni Cabezang Tales at ako ni Tata Selo. Siya ang kasintahan ni Ramiro. And batay sa inyong napanood na video kanina, sa inyong nabasa, o sa inyong mga aklat, ano ang handang sakripisyo ni Juli para sa kanyang ama? Yun ay Pashi. Yung mga salabi po yan yung mga Judas. Ayun, handang ibenta o isang lani, huli ang kanyang mga agnos, liban sa ibinigay ni Basilio. Naunawaan niyo ba? Oo. Sa ating kabanatang tinalakay, ang kabanata 4, may tulad to sa pagiging isang Pilipino. Dahil ang isang Pilipino o ang mga magsasaka ay siyang napakasisipag ng ating mga magsasaka. Kaya sa ating naging pagganyak o motibasyon kanina ay pumapatungkol kay Cabezang Tales na kung saan lahat ay gagawin niya para sa kanyang lupain. At hindi lang basta maagaw ng praile, ano? Ngayon naman, kaya ang naging gintong aral dito sa aming kabanata 4, huwag gayaan ng ibang tao na apelido
Dapat kung ano ang tama at kung ano sa'yo dahil nasa uli ang pagsisisi. Kahit anong angkas man tayo nabibilang sa lipunan, lahat tayo binigyan ng karapatan. Nakarapatan simula bata pa tayo. Ang lahat ay sinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Sila ay pinagkalooban ng kapwiran at budi at dapat magpalagayan ang isa't isa sa diwa ng pagkakapaturan. Ang tungkulin natin ay pangalagaan natin ito. Kung kaya'y huwagayaan na pinuka na mga tao dahil sa uli ang naman mananagig ay ang kabutihan. Naunawaan niyo ba ang kabanata karapat? Kung gayon, dadako na tayo sa ating pangkatang gawain. Panuto, papangganti sa 4 na grupo ang mga mag-aaral. Kayo ay bubuo ng isang sanaysay, tula, paglalarawan o drawing at mag-invento upang maipakayag ninyo ang inyong pananaw at paniniwala sa kabanatang aming nilakad. Ang isang representante ng bawat pangkat ay representa ito sa klase. Naunawaan ko ba? Dating gawin na ang ating pangkat. Pangkat una, bumuo ng isang salaysay na naglalaman ng isang talata na may 4 hanggang 6 na pangungusap na nagsasaad ng pagiging anak at ama ni Cabezang Tales. Unawaan pangkat una. Ngayon, tumakol tayo sa pangkat 2. Bumuo ng isang tula na may 2 saknong na binubuo ng 4 na talugtod na nagpapakita ng kaugalian ni Tales sa pagiging mabuti hanggang sa pagiging matapang nito. Naunawaan pangkat 2? Ikatlong pangkat, bumuo ng isang paglalarawan o drawing na nagpapakita kung paano naging maunlad ang buhay ni Cabezang Tales. Lakitan ito ng magiging kaliwanag. Naunawaan pangkat 3? Ngayon, tumaklong tayo sa ika-4 na pangkat. Bumuo ng isang kaibing kwento na nagpapakita ng pang-aabuso ng mga praile kay Cabezang Tales. Lakipan ito ng mga dialogo. Naunawaan ba, class? Kung naunawaan nyo, narito ang ating pamantayan sa pagmamasa. Minalaman, 50 puntos, kalinawan at kalinisan, 30 puntos, kawastuhan ng gamit ng salita, 20 puntos, at na may kabuang 100 puntos. Naunawaan ba? Kung naunawaan nyo, narito ang inyong mga materyales sa inyong gagawing activity. Naunawaan nyo ang bawat panuto ng bawat pangkat, ang oras ay magsisimula na. Meron naman kayo 10 minuto sa pagkagawa nito. Gawin ito ng kanini.
pinapaalala ko lang gawin yan ng kainin. Tapos meron na kayong apat na pinapaalala ko lang gawin yan ng kainin. Mayroon na lang kayong tatlong Pero yung ibang isang kong bata pero ginagawa din
Matapos na maaari mo sa ikuan pag-aayos ng mga upan. Para sa ika-apat na pangkat, bibigyan mo na lang siya ng additional na 2 minuto. Ayan, kung tapos na ay magsimula tayo sa unang pangkat at kanilang ibabahagi ito sa ating klase. Asa na ang representante ng unang pangkat? Pagkabesang Tales ay naging isang mabuting ama at anak dahil sa kanyang sipag at tiyaga sa pagtatao. Upang makapag-aral ang kanyang mga anak, nagsumikap siya sa pagdadaling upang magkaroon ng sapat na kayaman. Naging mabuting anak naman siya dahil palagi siyang naikinig sa mga bayan ng kanyang ama na si San Gabrielo at tandaan niyang gawin ang lahat para sa kanyang lupain at pamilya. Sumunod na pangkat naman ay ang ikalawang pangkat. Sumunod na rito ang isang representante ng ikalawang pangkat. Katapangan at kabutihan. Katapangan ng isang ama, kabutihan sa kapwa. Namigit at kapayan ng pamilya, yan ang taglay niya. Kilala bilang determinadong magsasaka na may dugo at pusong busina. Sa besang talet ang tawag sa kanya, hanggang tumulong sa abot ng kanyang mga kaya. Ba't po namin nasabing katapangan ng isang ama? Kasi po, nung una pa lang po, nung inanong po siya ng mga Friday, hindi po siya nagpatinag. Bagamat hindi niya binitawan yung pagmamayari niya sa mga Friday. Kabutihan sa kapwa. Di ba siya yung nagbabayad ng mga buwis ng mga lumayapa? Sabi po dito, haligi at tagapayan ng pamilya dahil siya po ay may 2 anak. Kilala bilang determinadong magsasaka. Isa siyang determinadong magsasaka at isa siyang magiting na magsasaka na may dugo at pusong busila. Sa besang Tales ang tawag sa kanya hanggang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Dahil sa kanya kung makakaya, handa niya kung gawin lahat para lang po sa kanyang pamilya. Dahil po nung nagkaroon po siya ng salapi, hindi niya po inisip yung sarili niya. Bagamat inisip niya po makapagpatayo po ng bahay para po sa kanyang pamilya. Yun lang po, salamat. Kaya sumunod na pangkat ay ang ikatlong pangkat. Maaari pumunta ang isang representante rito upang bahagi sa klase ang kanilang nakagawa. At lakipan nga ng Aileen Paliwanag. Pinapakita ko sa larawan is yung pagiging matyaga, yung pagiging masipag niya po sa may pagtatanim ko or sa ginagawa niya. Parang ginawa niya din po inspirasyon yung pagmamay ng asawa at anak niya.
para mas parang maging determined sa ginagawa niya sa buhay niya para maging maunlad sa ginagawa niya. Ayan, tumama na tayo sa ika-4 na pangkat. Malapit na ba? Maaari pumunta ang dalawa o isang natin dito sa harapan. Kapag ang kanilang ginawa. Kami po ang ika-4 na pangkat at ito naman po ang aming presentasyon sa na ibigay po na gawain sa amin. Ang malupit na mga praile. So sabi po dito, si Kabesan Tales ay isang ama, hinahuli at sorry po. Siya ay isang magsasaka. Si Kabesan Tales ay isang responsable at masipag. Ngunit isang masipag na tao, ngunit isang araw ay may pumuntang mga praile sa kanilang sakahan at pilit na sinisingil sa Kabesang Tales ang buwis. Ngunit si Kabesang Tales ay nagmatigas at ayaw magbayad ni isang saliping at sinabing ipagkakaloob lamang niya ang mga bukirin sa taong makakadaig ng ginawa niya po. So yun po yung ang tinutukoy po niya doon ay yung paglilibing ng asawa at anak sa lupang yun. Kasi yun po yung ginawa ni Tales. At yung titignan din po natin yung determination po dito ni Tales dahil pagmamayari po niya yung booking na yun, yung yung puso po niya na huwag ibigay yon dahil doon nakalibing yung asawa at anak niya po, yung hirap na pinagdaanan ni Tales. Doon po natin makikita kung gaano katindi yung hirap na dinanas ni Tales dito. Dito rin po natin makikita kung gaano katindi yung mga bagay pinagdaanan niya at yung kung gaano siya kadeterminado na huwag ibigay yung pagmamayari niya sa mga praile. Dapat ganito rin po tayo. Maging determinado po tayo sa mga bagay na meron tayo. At huwag nating hahayaan na makuha ng mga tao na hindi naman talaga nagmamayari sa mga bagay na dapat sa atin. Kaya sa buhay po natin, tandaan natin, huwag niyong ibibigay ang mga pagmamayari niyo sa mga taong wala naman talagang karapatan. Ayan, bigyan niyo ng 5 bagsak na palakpakan ninyo mga sarili. At tunay nga may nagmulto yung aral sa ating talakayan ngayong araw. Ngayon naman ay magbabalik aral tayo kung sakali kung titingnan natin kung may natutuhan ba talaga kayo sa ating aralin ngayong araw. Unang katanungan, tungkol saan ang ating tinalakay ngayong araw? Genesis? Ang pinag-aralan po natin tinalakay sa araw na to ay ang buhay po ni Kabesang Tales. Ayan, magaling. Ikalang katanungan, sino-sino ang mga anak ni Kabesang Tales? Ashley? Magaling. Ikatlo, sino ang ama ni Telesforo, Juan de Dios, o mas kilala natin bilang si Kabesang Tales? Si Tanda Celo o si Tata Celo. Ika-4, sino nagbigay ng agnos o kwintas kay Uli? Ang kanyang kasintahan na si Basilio. Ika-5 naman, ano ang inaangkin ng mga Friday kay Kabesang Tales? Argo. Ang kanyang bouquet. Ayan, mahusay, no? Tunay nga kayo talagang may natutunan sa ating naging talakayan ngayong araw. Ngayon naman, dumako tayo sa isa pang gawain para mas natin pa natin maintindihan ang Kabanata 4.
Dito sa gawain ito, inaasahan na aktibong kooperasyon. Naliwanag ba? Panuto, basahin ko po mabuti ang mga pahayag. Itaas lamang ang flag ng gusto kita kung ang pahayag ay tama. At itaas naman ang flag na hindi tayo pwede. Yan, may flag na bang lahat? Ayan, ang unang katanungan, si Luli ay namasukan bilang utusan o alila kay Hermana Pecha. Ito po ay gusto kita o hindi tayo pwede. Tignan natin kung tama ang inyong kasagutan. Yan, gusto kita. Ngayon naman, dumako na tayo sa pagtataya. Pagluto, hanapin sa hanig B ang kahulugan ng salitang nasa hanig A. Isulat sa malinis na papel ang titik ng tamang sagot. Kayo ay mayroon lamang 5 minuto sa pagsagot. Yan, maaari na kayong magsagot. Sa malinis na papel.
sa lahat, magpalit na ng papel sa katabi. At atin na mamagkaan ng inyong mga naging kasagutan. Mapagpalit na? Una, ang sagot ay H. Pangalawa, J. Katlo, dog. Ikaapat, boy. Ikalima, ikaanim, ikapito, I. Ikawalo, F. Ikasyam, at ikasampo ay pakibilang lahat ang last ng aming mga score. Sino dito nakakuha ng perfect na score? Mahusay. Sino man nakakuha ng 7 hanggang 9 na score? So, halos lahat parang naka-perfect sa naging ating pagtataya, no? Palapakan ninyo ang inyong mga sarili. Bago matapos ang ating aralin, ay magkakaroon kayo ng tatlong aralin. Panuto, basahin ang Kabanata 5 at sa pahina 43 ng El Filibusterismo at itala sa inyong kwaderno ang mga nagitauhan at pangyayari sa kabanata ito. Nakuha ba? Oo. Una-unawa na ba? Meron ba kayong paglilinaw o katanungan? Oo. Sigurado kayo? Oo. May paglilinaw o katanungan ba kayo? Oo. Kung wala, dito na nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat sa inyong aktibong kooperasyon at pakikisa. Paalam natin na susunod. Paalam natin po, aming guro. Ay, naka-video ba?